adlaw sa tanan, ug medyo na adlaw sa sunahort mga kaidol mga kadudong. So ngayon ang aga-aga natin. Pero ang gagawin po natin, bago po tayo magpunta dun sa kaumanure natin, may ginagawa po ako dito. Gusto ko lang to i-share sa inyo bago tayo magsimula. May mga na-chop-chop na akong dahon dito. Ito siya si Martin's Wonder yon. Ito siya, mga top cut po to. Ganito po, propa na siya, rotted na. Tapos kung nakita niyo po yung mga dulo niyan, nakat na. So, para makalabas po itong mga babies na to, kailangan natin i-cut yung dahon. Ayan, linis pa nga ng kuko ko. Para po mas mabilis siya makalabas. Meron pa po akong gagawin yung avatar ko, tara. Ito, pinutulan ko na po ito. Marami na akong na-propa dito. Ayan po, kung nakita nyo, propa. May, yung top cut mamaya, madadaanan natin. So, nung pinutulan ko siya, ayun na naman. Para po siyang, yung, ang tawag nito, lettuce mayana, na naputol mo na to, ayan, may tutubo na naman. So, para makatubo lahat yan, tulad dito, tatakpan, i-cut po natin tong dahon. Wala na pong silbi tong dahon sa puno na yan. Para po makalabas lahat yan. Hindi na makipag-agawan. Isipin nyo, sa laki ng dahon na to, makipag-agawan pa ng nutrients sa halaman yan. So, ayan. Huwag po kayo matakot. Gaganda pa po yan. Tulad nito, kahit nag-cut na ako dyan, puro na po cut yan. Ayan na naman, may mausli na naman. Para mas mabilis lumaki to, pag na-cut po natin to, kakat to, ayan, may pausli na naman isa, lalabas po yan. Kasi may pag-agawan lang po yan ng nutrients. So, pag naputol to, lalabas to siya. So, yan. Ganyan po ang gagawin nyo pag meron po kayong mga ganitong klase ng mayana. Pag ito tulad nito, pag naputulan nyo yung dulo nito, yung sabi nga nila kukurutin mo yung dulo nito, pwede naman po, basta yung pagkurot nyo, tama po yung laki niya, yung taas niya na bago kayo kukurot. So, pag ganyan naman ulit na mangyari, putulin nyo ulit yung dahon. Para mas mabilis nga ang proseso nila paglaki nila. Wala silang kaagaw, okay? So, natapos na ako dito. Ang gagawin natin, kukunin ho natin yung kaumanure natin na binistay ko. So, sa dulo po ng video ko na to, pag sinagad nyo po na panood to, tapusin nyo po, nasa dulo po yung mga video na available pa po para panoorin nyo yung mga dati kong video. So, ilalagay ko po doon kung paano yung proseso ginawa ko doon sa dumi ng baka para magiging pino. Kasi alam naman natin na yung dumi ng baka may mga buto-buto. Di ba kayo nagtaka, may biglang tumutubo. May buto po kasi na hindi siya na tunaw ng baka. Hindi natunaw. Yung proseso para bago maging dumi, di siya natunaw. Kaya minsan, kung napapansin nyo, yung mga dumi na nilalagay dun sa tanim natin, yung mga tumutubong mga damo, tsaka buto. So, tara po. Lalagay ko sa dulo yan, ha. Hindi nyo kalimutan. Dito yung kaumanure natin. Ano ba to? Ito po, to? Vermicast po to. Sapo na to. Ito yung kaumanure natin. Yan po. So, ito na siya. Kukuha lang tayo. Para mas madali pong gawin, lalagay po tayo ng mga kung may mabakante kayong planggana. Maalog pa nga. Nasa yung lamesa natin. So, yung mga mayana natin na nasa pots, pwede po natin lagyan nito, rekta po, malapit sa ugat niya. So, ito po yung pinakauna ko talaga pangunahin kong fertilizer po, vermicast. So, ito ginawa ko. Ito na yung pangalawa. Tapos yung ano ba to? Yung betchin natin 2 beses sa isang buwan ang ginagawa ko doon. Wala natin kay Deep in White. Ito si Deep in White, produkto po siya ng ganito rin. Kung nakikita nyo, siya, pinutulan siya ng top cut. So, ang ginawa ko, inalis ko rin yung dahon katulad ng mga to. So, nakita nyo, pag pag pinutol ko to, may kasunod ulit siyang papalit. Yan, katulad dun sa avatar natin. So, yan, tip ko po sa inyo yan. Sikreto po yan sa mayana. Alisin nyo yung mga dahong luma niya para makalabas sila. Mas mabilis po tayo magparami. Kutsara tayo. Huwag po yung kutsarang ginamit natin. Ayan. Halo lang natin siya. Ito si Deep in Wine natin. Yung mother niya na dahon talaga. Yun yung pulang-pula talaga. Ito mga babies lang po ito katulad dito. So, ayan, di ba? 4 na agad. Ito yung wasabi. Lagyan lang ulit natin. Ganun ang gagawin.
Ako po minsan ginagawa ko, namumulaklak po siya. Minsan pinapabayaan ko lalo kung marami, pero sa tipo nito aalisin ko po yung bulaklak para mas mabilis po magparami ito, ayan o. Kasi ito po gagawin kong mother. So, ayan, pinutol ko. Kasi ang pangit po. Hahaba ng hahaba yan. Tapos yung bulaklak, yung dahon po na yan, yung pataas ng pataas, tapos ninipis. Di ba ako napapansin nyo sa mga tawag nito, mayana nyo na namumulaklak. So, once na kinat natin yan, mag-uuslian ulit to. Once na maglalakihan to, tatanggalin ulit natin itong mga dahon na to. Ganun lang yung proseso pag gusto nyo magparami to. Yan po yung sikreto. Isa sa sikreto pala. Technique po. Kailan ko rin lang na-discover. Diyos, hindi pa. Tagal ko nang alam syempre. Alam na ng iba yan. Kaya hindi lang po wala lang pong alam, na-share ko lang. So, ito yung vulkan daw to. Hindi ko alam nung unang pangalan nito. Pero vulkan daw ang tawag dito. Shout out po pala kay Lance Acabal, Emma Patapat, Josephine Baoyon, Joy Bernal, Lailani Calderon, Donna Marie Sebastian, Benji Ichon Evangelista, Selena Aiko, Everly De La Cruz, at kay Ana Latam ng Tansa Cavite. Cavite, hello po. Nakikita nyo, nagaganito na yung dahon, akala nyo nagpupungpungan. Pabulaklak na po yan. Yan o. Iba yung pungpong niya. Pabulaklak na po yan. Sunod-sunod na eh. Kasi kung normal lang po, katulad nito, kung normal lang, ganyan po. Kaapat lang. Sunod-sunod yung paglaki. Pero pag ganyan sunod-sunod, bubulaklak na po ito. So, bago mangyari yun, ikakat ko na siya. Kasi gagawin ko rin po mother plant to. So, konti lang po yung lalagyan natin o ipapakita ko sa video. Pero lalagyan ko sila lahat. Sa video lang na ipapakita ko. Ito po, peacock po. Ayan. Kung nakikita niyo yung klase ng dahon niya. Kala niyo pasalo. Nakaganon na. Peacock po to. Mayana. Hindi ko na po alam kung ilan na yung mayana ko. Kasi padagdag ng padagdag. Minsan nga po, yung mga bagong bili kong mayana, hahanapin ko, hindi ko na makita. Yun pala na ibibenta ko po. Kasi nakahalo lang sa mga lumang, dun sa mga nakapropa, nakahalo. Hindi ko na alam kung ilan na tong mayana ko na to. Nakakalito na pong bilangin.
nung ano. Shout out po pala kay Linda Magno, Marie Rose De Leon, VG Lolan, CNS Pabia Iloilo, Carl Anthony Ilostri, Cel Tatco, kay Idna Inasoria ng Malulos, Bulacan, Grisel Hernandez, John Francis, Brian J. Tiglao, Orlando Banataw. So yung nagpapa-shoutout, kaya nandati, paantay-antay lang po. Thank you. Ito, may tip na naman ako sa inyo. Sa vlog na to marami pa ako maititip sa inyo tungkol sa mayana. Kung napansin nyo po to, legged siya, diba? Ang taas niya lang. Bakit? Once po kasi yung mga halaman natin, katulad yan, pinagdikit natin, tapos tinabi natin sila sa mga ganito. Ang mangyayari po dito sa kanilang maliliit, makipagsabayan po sila ng taas. Kasi mas mataas sa kanila yung katabi nila. Kaya hanggat maaari, kung nagtatabi kayo ng mga halaman, magkapareho po ng height. Tapos yung mga matataas, separate nyo po sila. Kasi kung napapansin nyo, nagtataka kayo bakit ang haba ng halaman nyo. Kasi po nakahalo po yan dun sa mas mataas sa kanila, tapos nagsisiksikan pa. Sa mga wala lang alam lagi ko sinasabi sa walang alam, share ko lang. Sa may alam, okay lang po. Kasi pag naghahalaman po tayo, maobserbahan po natin yan, ba't ang haba nito? Kasi nakatabi siya sa mas malaki sa kanya, mas mataas sa kanya. Ayan. Natin, Queen of Lace, dapat na to malaki na yan na ulit o sumabit sa nabunot po to, nalaglag. Kasi kalaban ko po dito sa area ko talaga, pusa. Hindi pusa ko, pusa ng kapitbahay ko. Buti nabuhay siya. Yung lettuce na ginawa ko, kung sino nakapanood nung gumawa ko ng tatluhan sa isang paso, yung lace po, yung laces, yung lettuce doon, pagtingin ko kanina po nabulok.
Kasi hirap po ako sa lettuce. Akala po ng iba ganun lang kadali magtanim ng lettuce. Mahirap po magtanim sa lettuce. Kasi alam nila eh. Minsan akala mo nag-rotted na siya, tapos biglang namamatay po. Yun yung lettuce. Ito gustong gusto ko to kasi parang nakabuklat dalawa po. Yan, naging ganito yung dahon. Kunya, akala mo nakabuklat. So, meron akong green ito, tapos may ganito, pero may kulay yung dulo. Ano pa ba? Basta may 4 na variety na akong ganito. Pag lumaki pa yung dahon, gaganiri po. Akala nyo 2 palad na pinagdikit yan. Gaganyan siya. Ganyan. Yung pangalawa ko, tapos ito yung sinabi ko sa inyo, nagkakaroon ng kulay yung dulo. Tapos yung plain na brown. So, 4 na variety na pareho ako. Yung ibang mayana ko po, wala pa pong kulay. Bibili po kayo ng mayana, kailangan ako po hanapin nyo yung pinaka-matured yung dahon. Tulad nito, tingnan nyo, ganyan lang ang kulay niya, brown tsaka green. Alam nyo ba na ang kulay nito, ito yung matured yung dahon o yung pinaka-luma. Yan po yung kulay niyan. Gandang-ganda po ako sa mayana na to. Yan o. Ganda. Akala mo may ano siya, parang nag-ano na, tawag nito. Ayan o, nakabuklat ng ganyan, pasalo yung dahon. So, yan. Naging ganyan siya, pangit siya. Kaya ang mayana po natin, pag lumalaki, nag-iiba-iba po yung kulay. Ito naman, o, tingnan nyo. Isang puno lang po yan. Alam nyo ba kung ano to? Ito na po yung resulta ng ano natin. Grafting po. Ayan o, kung nakita nyo po. Yan. Yan po yung update ng grafting na to. Ayan, yung update ng grafting ko. Ayan na po siya, o. O. Isang puno po yan. Wala halong biro. Ito na po yung grafting natin. Ayan o. Isang puno lang po yan. So, yan na yung update ng grafting. Ngayon ko lang po pinakita yung update ng grafting ko na yan. So, sa may alam lang po, pa-share naman ng pangalan nito. Tapos ito, hindi po siya campfire eh. Kung nakikita nyo po yung dahon niya, nag-orange po to eh. Tapos tingnan nyo yung dahon niya, oh, may halong pula. Yan oh, pula. Hindi po siya campfire. Alam ko ibang pangalan. So, ayan, mamumulaklak na nga siya. So, putulin natin yung ano niya. Yan oh. Kasi namumulaklak siya eh, para tubuan siya ng iba. Cut ko lang yan. Tapos gaya ng sabi ko, once ganito may patubo na, tapos may dahon pa rin, putulin na po natin yung dahon na yan. Ngayon ko lang po kasi na check up talaga, no, narundahan to mga halaman ko. Kasi kung napansin nyo, bihira po yung ano, matagal po yung kasunod ng vlog ko, may inaasikaso po akong papel ng anak ko. So, ayan. Huwag po kayo matakot, huwag niyo po pahinayangan yan. Gaya na sinabi ko, nakikipag-agawan lang siya ng nutrients dito sa mga to. So, ayan o. Baka may idea po kayo kung ano tong halaman na to. Ayan o. Ganda niya, no? Hindi siya campfire. Pero nag-orange po siya. Pula po yung humahalo sa kulay niya. Yan, orange. Tapos may humahalong pula. So, pa-comment nyo naman po kung anong pangalan nito. Sabi nung kakilala ko, Inferno daw. Nung sinilip ko parang sa bagay kasi nasa camera nga. Iba po yung napansin niyo yung picture. Ikumpara niyo po yung mga nasa picture po. Tapos yung pangalan. Kapareho sa inyo. Iba po yung kulay. Kasi mas enhance na po yung kulay sa camera. Ay, mapapatay pa, no? Sumabit. Ayan. Mas marami po siyang ano. Ipa. So, dadadamihan. Dadadamihan yon. Dadamihan. Damihan ko siya. Para kahit sabihin marami yung tawag nito, ipa. May nakahalo. So, nakita nyo to. Ito. Isa pa to i-share ko. Ito po palay. Kasi yung ginamit kong palay, fresh po. Hindi ko pa nabulok. Once na yung palay natin hindi pa nabulok, may mga tumutubong ganyan. So, sa next vlog ko po, i-share ko sa inyo kung ano nang tawag nito. Once na yung mga bagay na nasa lupa natin, hindi pa bulok, ano po yung nangyayari doon. Which is, pangit po siya. Kaya, bubusugin ko na lang siya sa fertilizer. I-explain ko po yan sa mga next vlog ko. Kasi gagawa po ako ng panghalo na naman sa lupa. Bukod sa mga nagawa kong coco peat, vermicast, ano pa ba, compost, meron pa po pwedeng ihalo sa lupa na basura lang po sa paningin natin sa paligid. Yun po yung magiging next vlog ko.
kadudong mga kainday, kailangan didiligan po natin sila para yung dumi ng baka pupunta po sa ilalim. So, na-explain ko na po, itong dumi ng baka, source of NPK po, nitrogen, potassium, tsaka phosphorus. So, ayun. Tapos, iba pa po mga micronutrients, kaya maganda po talaga to siya sa halaman natin. Organic pa po. Walang halong chemical. Yarn. Sa ilalim na lang po natin diligan. Para hindi na magalaw yung dahon. Kasi sa laki ng dahon, pag binasa natin, bibigatan. So, mga kainday, ito naman po, tinanim natin mismo sa lupa. Pwede naman po natin sila budburan, katulad yan, Mas lagi po kasi dapat kinocultivate to. Pero sa mga nagtataka, bakit ang lulusog po ng mamayana ko na nasa lupa? Kasi po itong nasa lupa, alam nyo ba na itong lupa mismo na to, puro po basura katulad nito? Nakita nyo, yung mga galing sa kusina, nirerekta ko na po. Kaya itong lupa po dito, puro po yan basura na nabubulok. Hinahaluan ko lang ng ng lupa. Katulad po nito, bakit natumba agad to siya? Kasi sa sobrang lambot po ng lupa niya, yan basura po yan. Puro po yan. Compost po ang kinalabasan yan. Kaya ang bilis matumba ng mga halaman ko kasi lambot ng lupa. So kahit minsan hindi ko na sila nilalagyan ng fertilizer, okay lang po. Kasi marami rin pong bulate. So ang nangyayari kasi, itong area na to, marami tong bulate, tapos ang nangyayari, compost pa. Mataba talaga yung lupa, yung dumi ng bulate, andyan na rin nakahalo. So, ganun po kataba yung mga mayana sa lupa. Yan po ang sikreto niyan. Lahat po to basura na hinaluan ko lang ng lupa para mabulok agad. Ayan, So, yan po yan. Kahit di ko sila lagyan, kung nagtitipid ako, okay lang. Tignan nyo naman, lalaki ng dahon. Ebidensya. Lalaki. Tulad nitong lace na to. Pwede ko na po anuhin yung lace na yan. Nakita ko na rin sa inyo. Aalisin itong malalaking dahon. Sayang po kasi maganda. Pero talagang ganun. Pwede ibabad sa tubig. Di ko pa po ito na-try ibabad sa tubig. Sayang kasi So ito, iwanan na lang muna natin para hindi naman mabigla yung niya. Kahit ako mabibigla sa itsura. Ayun, naglileged po ito kasi ang laki ng dahon nakatakip. Kainday, kukunin ko na muna yung pagkakataon bago tayo magtapos. Please, follow nyo po yung Inday lang ko na FB page po. Tsaka yung group natin na Inday Natic Official po. So, ayan. Tsaka sana may natutunan po kayo dito sa video na to. Please like, comment, and share. Kung kalimutang mag-subscribe po. Tapos pindutin lagi ang notification bell para update po kayo sa next video ko. Thank you! Thank you.